Good morning. Isa pong mabiyayang umaga po sa bawat isa, sa lahat po ng HMC family and friends. So this morning, let us have an expectant heart to receive from God a fresh word from our God to refresh our soul, to be inspired once again, and to pray together in the Spirit. So before we start, shall we pray together? Father, thank you so much, Lord, for this wonderful day, for this wonderful honor and privilege and opportunity, Lord, to receive fresh grace, fresh inspiration, fresh word from you, God. Thank you so much, Lord. Commit to you, Lord, this morning grace service. We pray that may you be glorified, Lord, in this work of yours, God. We pray, Holy Spirit, that manifest your life, manifest your love, manifest, oh God, your will, Lord, upon the hearts, upon the minds, upon the lives of your people, Father God. Thank you so much, Lord. We declare your power, we declare your glory, Lord. We declare, Lord, your will to be done, Lord, in this service. Thank you so much, Lord. I pray that you would consume me in my body, in my soul, in my spirit. Be the one, Lord, to speak through me, O God, Lord. Give to my mouth, Lord, the utterance, O God. And Lord, plant to the hearts of your people your words that will set them free. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name, amen. So, if you have your Bibles with you, could you please open in 1 Peter chapter 4 verses 1 to 2. 1 Peter chapter 4 verses 1 to 2. So I'll be reading in Tagalog sa unang Pedro 4 versikulo 1 hanggang 2. Yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala. At ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang pinakamimithi ng tao. So, basahin ko po sa English. 1 Peter chapter 4 verses 1 and 2. Therefore, since Christ has suffered in the flesh, arm yourselves also with the same purpose, because he who suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live to the rest of the time in the flesh, no longer for the lust of men, but for the will of God. Amen. So ito po ang salita ng Diyos na pag-aaralan natin sa umagang ito. So ang topic po natin ay having the mind to suffer with Christ. Having the mind to suffer with Christ. So, alam niyo po that the best offense or the best defense is to be offensive. Uulitin ko po. The best defense is to be offensive. Ang pinaka po makapangyarihang depensa ay tayo po ay maging offensive. So, the greatest people, yung mga dakila pong mga tao na mga successful,
sa anumang bagay, sa physical man, sa atleta, sa pakikipagdigma, sa karir, no? So sa halos sa lahat ng area ng buhay, ang mga dakila pong tao ay iisa po ang kanila pong naging panlaban, kaya po sila nagtagumpay. Ito po ay they were able to overcome their fears. Sa kanila pong isip ay nakita na nila na sila po ay tagumpay. So, sa isip pa lamang po ay nakita na nila na sila ay tagumpay, kaya naman po sila ay nagtagumpay. Alam niyo po ba, ang kaibahan ng tao sa hayop ay tayo po ay nilikha ng Diyos na God kind. We were created God kind, no? Sabi nga sa Genesis, sabi ng Panginoon, let us make man according to our image. In the image of God, God created man. So yung image na yon, ang Diyos po, no? Siya po ay nag-i-exist by faith, no? So kaya sabi niya po sa Genesis, let there be light, and there was light. At alam niyo po ang tao, nang sinabi ng Panginoon, rule over the earth, no? Subdue the earth, no? No? Ang nawala po sa tao yung kanyang pananampalataya, yung God kinds of faith, no? Na alam niyo po, ang Diyos sa salita niya lamang nangyayari ang mga bagay. Amen. So yun po yung kaibahan ng hayop sa tao, na yung tao po very powerful po ang kanyang isip. Kapag ang isip ng tao, no? So yung faith po, ang ibig sabihin po ng faith, no, yung pure faith is fully convinced, no? Wala siyang doubt na yung kanyang gagawin ay magkakaroon ng tagumpay. Wala siyang doubt. So si God, ganun po siya, no? Siya po ay a faith God, no? Na siya po ay nag-i-exist ng pananampalataya, no? Kaya sabi nga in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. So si God, yun yung Word, no? Yung bawat salitang sinasabi niya, ito po yung makapangyarihan. So, mga kapatid, no? Sinabi po rito sa binasa natin, no? Sa English, yung sabing ganun dito. Therefore, since Christ has suffered in the flesh, arm yourselves also with the same purpose. So, I'll be using the word arm, no? Sa ibang attitude, sa ibang translation, sabi niya, since Christ suffered and underwent pain, you must have the same attitude He did. You must be carefully ready to suffer too. So, the same attitude, no? O, sabi niya, iba naman, the same mind, no? Dito naman, sabi niya gano'n, no? The same purpose. So, yung arm yourself, yung arm, make it our shield, no? Yung sandata po natin, no? Na we must be ready. We must put in mind that we must be ready, and we must be willing to suffer just as Christ suffers. Amen. So ito po ay isang sandata, no, na katulad po ng mga great boxers, no, tulad ng nila Manny Pacquiao, no, ang ating dakilang boksingero, no, yung kaya sila nagtatagumpay, no, yung mga great boxers, mga great Olympic athletes,
ang sikreto po ng kanilang tagumpay ay pinaghahandaan po nila yung bawat laban nila, no? They are willing, no? Whatever the cost may be, ready sila doon. Amen. Ready sila. Kasi hindi sila nakatingin sa pagkatalo. Nakatingin sila, naniniwala sila na sila ay mananalo. Amen. So, hindi sila nakatingin na baka sila tamaan sa ulo at mamatay. Hindi po sila nakatingin doon. Amen. Ang tinitignan nila ay yung ginto. Ang tinitignan nila ay yung panalo. Kaya lumalaban sila na may buong lakas ng loob. Lumalaban sila ng may buong kagalakan sapagkat meron silang paniniwala. Amen. Na sila po ay magtatagumpay. So it's very powerful, no? Na meron tayong ganung mindset na we are willing to suffer. Na handa tayong mag-suffer. Amen. So alam niyo po, si Christ, no, sabi po sa Ephesians chapter 1 na bago pa daw nilikha ang mundo, itinalaga na ng Ama si Jesus Christ, no? Siya po yung magiging sacrifice, no, upang ang tao ay maging blameless and holy before God, para matubos ang tao. So even before, no, si Christ po ay handa na po doon. Handa na po siya doon. Amen. Kasi sabi po sa atin dito ng Panginoon, kung paano si Jesus Christ ay nag-suffer, no, para hindi po tayo maging tawag doon yung hindi yung unaware, no? Sabi niya dapat handa po tayo. Amen. We must be ready to suffer. So ang tanong, are we afraid of suffering? Amen. Takot po ba tayong mag-suffer? So tayo po, lagi ang gusto natin lagi sa buhay, no, ordinarily, ang gusto natin sa buhay yung comfortable, walang problema, walang mga mabibigat na problema, no? So whenever nagkakaroon tayo ng mga hardship, difficulties, lalo na yung mga mabibigat na problema, talagang nararatel po yung ating kaluluwa at iniiyak po natin talaga yan sa Panginoon. Amen. So, alam niyo po, sabi nga po sa Bible, sinabi ng Panginoong Yesus, in this world, sa mundong ito, we will experience many sorrows and troubles. It's a reality in this world, in this fallen world. We will experience many sorrows and troubles, no? So, sinasabi ng Panginoon na whether you like it or not, sa ating pamumuhay sa Panginoong Yesus, tayo'y makakaranas ng difficulties sa ating flesh. Amen. So, isa po sa yung armor natin o weapon natin para po maharap natin ng may buong pagtitiwala, lakas ng loob, at mapagtagumpayan natin ang anumang pagsubok na ating haharapin o hinaharap o maaring hindi pa natin nararanasan in the future. Ang sinasabi rito ng Panginoon, we must be ready to suffer pain. Naalala ko po si Alexander the Great, no? Ang paniniwala po ni Alexander the Great na siya po ay isang hindi ordinaryong tao. Kumukonsulta siya lagi sa mga manghuhula at sinasabi sa kanya ng manghuhula na
siya po ay hindi ordinaryong tao. Siya daw po ay invincible. Hindi daw po siya anak ng tao. Siya daw po ay anak ng Diyos. At dahil yun ang kanyang pananampalataya at paniniwala sa kanyang sarili, no? Kaya sa bawat laban, tinitignan niya ang sarili niya na invincible siya. Hindi siya pwedeng mamatay kasi hindi siya anak ng tao. Siya ay anak ng Diyos. Kaya sa bawat laban niya po, siya po ay laging nagtatagumpay. Amen. So napakadami niya pong na-conquer, no? Dahil po sa kanyang paniniwala. Amen. So ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin na naan po natin, armas po natin. No? We must be ready to suffer in doing the will of God. Amen. We must be ready and we must be willing to suffer kung paanong nagsuffer ang ating Panginoon. Hallelujah. At doon po, kapag ready po ang puso natin, ready po ang isip natin sa anumang difficulties na daraanan natin, no? Dahil nananampalataya tayo. Sabi nga ng Panginoon sa Romans 8, no? Verse 37, sabi niya, we are more than conquerors through Christ Jesus who loves us. Amen. So we have the strength, we have the power, we have the joy, no, in facing every trials and difficulties, whatever sufferings and hardship, no, with this in mind, with this faith in our hearts, because Christ is in us. Amen. We have the very life of Christ. We have Christ in us who loves us. Sabing ganun, we are more than conquerors through Christ who loves us. Amen. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil nandito si Lord, tayo anak ng Diyos at mahal tayo ng Diyos. Ano man yung daanan natin, hallelujah, meron tayong reason na magalak. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. At sa bawat pagsubok o sa bawat suffering o hardship na daraanan natin, kasama natin ang Panginoon. And God will take care of us. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, those who have firmly resolved, no, yung na-resolve na niya sa isip niya na kasama sa buhay Kristiyano yung suffering, no, na anuman, whatever difficulty in the physical, in the soul, in the spirit, financially or socially, anuman yung daanan nating suffering sa physical, sa damdamin, sa kaluluwa, no, sa pinansyal, no, sa relationship, anuman yung daanan natin, no, tayo po ay handa. Amen. Handa tayong daanan yun, no? At hindi tayo tatalikod. No, kapag daw ang isang mananampalataya, ready siya. Ready siya. Na-resolve niya sa kanyang isip na siya ay willingly na susunod sa Panginoon. At kung kailangan, na kahit anong mangyari na hardship, physically, sa kanyang kaluluwa, sa kanyang damdamin, sa anumang magkaroon man ng mga problema sa relasyon o whatever, anumang problemang daanan niya, kapag ni-resolve niya, no, itinalaga niya sa kanyang isip na willing siya alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi siya tatalikod, doon po panalo na po siya. Amen. No? So, we will not turn back. No, whatever hardship na haharapin natin. Naalala ko po nung bago po kami sa Japan, dumating po kami November 19, 2004. So,
pagdating po ng December po, kasi po yung usapan po namin nung bago pumunta kami, yung mga dinatnan po namin dito na mga kasama namin sa church. Ang naging meeting ay kukunin nila kaming missionary, tapos sagot nila lahat yung mga bayad namin sa bahay, lahat ng utilities, at bibigyan kami ng koonting personal allowance. So, yun po yung usapan. Tapos, nung dumating po kami rito, ang nangyari po ay, ang tinatanggap po namin ay 5,000 yen weekly. So, wala po kaming bahay. So, dun sa 5,000 yen, nandun na po lahat. So, hanggang sa dumating po yung December, alam niyo po kasi meron kaming binabayaran na lupa. Nabayaran na po namin iyon ng 4 na taon. So, 5 years to pay po yun. So, dahil pumunta na kami sa Japan, wala na kami sort. Kasi sa Pilipinas po ay nagbi-business po si Pastor Gilbert bukod sa nagpapasto. So, maririmata po dahil sa 3 buwan lang po ay pag di kami nakabayad doon sa may-ari, ay kasi may-ari po ng lupa namin ay judge. So, pag di kami nakabayad ng 3 buwan, re-remit tayo. So, nung December po yun, Pasko yun, may dumating po na foreclosure na letter na pag di kami nakabayad, re-remitahin na po yung aming nabayaran na lupa sa Tandang Sora sa loob ng 4 na taon. Dahil wala po kaming pambayad, dahil 5,000 yen nga lang po yung aming weekly na allowance noon. So, binigyan po kami ng awit ng Panginoon. At sabi doon sa awit, I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. If it's the way to prove my love when feelings go away. If it costs me everything, I'll obey. If it costs me everything, I'll obey. So, sabi namin mag-asawa, Lord, kung ito po ay pagsubok, dahil sa pagsunod po namin sa kalooban mo na mag-mission po kami sa Japan, bagamat 4 na taon na namin binabayaran yung aming lupa, 1 taon na lamang po tapos na. Pero kung ito po yung, kung sinusubukan mo kami, Lord, kung mawala man itong lupang ito, susunod pa rin kami. Not our will, but let your will be done. So, sinurrender po namin sa Panginoon. At alam niyo po, that was Christmas, December 25. Meron pong hinipo ang Panginoon. Hindi niya po alam yung aming dinaraan ng, na maririmata po yung lupa namin. So, doon po, sabi niya, Jane Sensei, Gilbert Sensei, meron akong regalo sa inyo. Sobre po. Tapos doon po sa sobre, sabi niya, ito'y love gift sa akin ng kapatid ko. Pero sabi sa akin ng Panginoon, ibigay ko daw sa inyo. Sabi niya. So doon po sa sobreng yun, sabi niya, gusto ko buksan mo. Gusto ko makita yung reaction. So, masaya po kami. Pasko po yun. Pagkabukas po namin, alam niyo po, yung amount, para hindi po marimata yung lupa namin, yun po yung amount na binigay po noong taong po yun. So, yung taong po yun, siya po ay Haponesa, hindi niya alam ang aming pamilya. Amen. At alam niyo po so, magmula po noon, 2004, no, nagbubuhay po kami na nagtitiwala sa Panginoon. Napakadami po namin dinaan ng pagsubok dito sa Japan, ng sufferings, physically, emotionally, spiritually, no? So, parang death-defying, parang halos, parang talagang dying talaga, no?
Pero alam niyo po, napaka-powerful po yung ganung mindset, no? Na you are willing, yung handa ka na mag-suffer. Masunod lamang yung kalooban ng Diyos. Kapag handa ka sa isang bagay, no? Kung mangyari mang iyon, hindi ka sabihin yung handa kang na hindi ka kinakabahan, wala kang takot kasi handa ka. Amen. So nung 2009 naman po, nung ito binigyan po ni Lord ng opportunity na sabi po nung aming kasama pong kapartner na sabi niya, magsarili ka na ng church, sabi niya. So pinag-pray namin at sinabi sa amin ni Lord na kalooban niya yon after how many, isang taon po namin pinag-pray. So na-confirm po namin after a year na kalooban talaga ng Panginoon na meron siyang magandang plano sa buhay namin mag-asawa. So makapag-start ng yung church. So 2009 po, alam niyo po, nag-start po ang Amazing Grace Mission Church. 0. Wala po kaming pondo. No? So, tapos, alam niyo po, yung grace po ng Panginoon na binigay sa amin, you have the mind of Christ na, yung willing kang mag-suffer na, yung nilagay, yung grace ng Lord na nilagay sa puso namin, binigyan niya kami ng kapayapaan, binigyan niya kami ng readiness sa aming mind, no? Ito yung weapon no, na ano man yung mangyari, no, na binigyan kami ni Lord ng kaisipan na ano man yung mangyari, willing, merong willingness, may joy, merong acceptance, na mawala man yung, kasi umuupa kami ng bahay dahil wala nga po, 0. At doon sa puso namin nilagay din ng Panginoon na kahit dalawa lang yung mag-umpisa kami sa miyembro, kahit dalawa lang miyembro na naniniwala sa amin, na tinawag kami ng Panginoon, na binigyan kami ni Lord ng puso, no, ng mapayapang puso, ng kagalakan, na mayroong buong pagtitiwala sa Diyos, na tinawag kami ng Diyos at si Lord ang bahala sa amin, si Lord ang magpapala sa amin, no, na ano man yung mangyari, yung willingness to suffer, no, na yung kahit kung paano, kung di namin mabayaran yung bahay, willing kami, kahit wala kaming bahay, kung saan kami dalhin ng Panginoon, dahil nga kung hindi kami makabayad ng bahay, kahit mawala sa amin yung lahat, yung ganung kaisipan na mula sa Panginoon, no, the willingness to suffer, no, in doing the will of God, yun po ay mula sa Panginoon, at iyon ay power, no, na there is power, na yung kaya sinasabi po rito, no, na therefore since Christ has suffered in the flesh, arm yourselves also with the same purpose, no, arm yourself also, no, ito yung ilagay natin sa puso natin, sa isip natin, na kung ano man yung hingin ng dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, handa po tayo. Handa po tayo. Bakit? Kasi hindi naman ito yung tunay nating tahanan. Ang tahanan natin ay doon sa kalangitan. Na ang buhay natin dito pansamantala lang. At ang buhay natin, tayo'y nabubuhay para mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Para maisakatuparan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yun yung kagalakan natin. Amen? No, kapag yun ang kagalakan, katulad ng Panginoong Yesus, diba sa Hebrews chapter 12 verse 2, sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Dahil sa kagalakan, no, pinaunawa sa kanya ng Ama, anak, mamamatay ka sa krus, duduraan ka ng tao, magkakawasak-wasak ang katawan mo, bububo ang dugo mo, pero anak, magsasuffer ka, pero ang bunga naman ito,
kaltasan ng lahat ng makasalanang sanlibutan. Ang bunga nito, ang mga tao ay magiging anak natin. Ang bunga nito, ang kasalanan ng tao ay mapapatawad. Amen? So, doon nakapokus ang Panginoon sa kagalakang iyon. Sa aking kamatayan, mapapatawad ang kasalanan ng lahat ng tao. Sa aking kamatayan, ang mga tao na mga patay ay magkakaroon ng buhay na walang. So, yun yung kagalakan niya. Amen? Kaya, meron siyang willingness, no? Meron siyang joy. Sabi niya, who for the joy that was set before him endured the cross. Hallelujah. So how many of us are willing to suffer? Are we willing to suffer? Lost? Halala ko yung mga Christians sa Macedonia, sa Corinthians chapter 9, no, na sabing ganun, dumadaan sila sa matinding kahirapan. Talagang financially, no, naghihirap sila. Pero dahil daw po sa grace ng Lord, no, yung grace ng Panginoon, no, na nag-uumapaw sa kanilang puso, sabi niya, pinapakiusap nila na yung support nila kay Apostle Paul, upang magkaroon ng katuparan yung kalooban ng Diyos na maipangaral ang gospel sa marami pang mga lugar. Ipinilit nila. Amen? So, yun po yung sinasabing suffering in doing the will of God. Amen? Kaya nga sinabi ni Paul doon sa Corinthians, I die daily, sabi niya. Yung death ni Christ, inaalaw ko na magmanifest sa buhay ko upang ang buhay ng Panginoon ay maranasan. Mga kapatid, hallelujah. Sabi ng Panginoon, let us offer our life as a living sacrifice, holy, pleasing, and acceptable to God. Amen. So let us not be afraid to suffer. No, tayong matakot. Amen. Kasi una po sa lahat, sabi ng Bible, when we suffer in doing the will of God, the glory of God rest upon us. Na tinawag po tayo, hindi lamang po mag-enjoy ng heaven. Alam niyo po, tinawag po tayo ng Panginoon, no? Na isa po sa calling po natin is to suffer with Christ. Amen. Sa Bible po, si Lord, dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama, no, nakaranas po siya ng mga masasakit na salita sa mga taong minamahal niya. Amen. So, kaya sabi nga ng Panginoon sa Hebrews chapter 12, sabi ng Panginoon dito, Hebrews chapter 12 verse 3, for consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. Verse 4, you have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin, and you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by him. For those whom the Lord loves, he disciplines, and he scourges every son whom he receives. It is for discipline that you endure. God deals with you as his son. For the son is there whom his father does not discipline. So, dito sabi ng Panginoon, no? Ang Panginoon, in-endure niya yung hostility sa mga sinners. So, sabi niya ay, katayo din po, tinitrain po tayo ng Panginoon. No? Minsan po, i-allow ni God na mag-suffer tayo na emotionally. No? Na makaranas tayo ng mga unjust treatment, yung mga slander, yung mga
yung mga paninirang puri, makaranas tayo ng mga unfair treatments, no, sa pagsunod natin sa Panginoon. No, pero sabi ng Panginoon, tignan natin ang Panginoong Jesus. Sabi niya, si Lord mismo, sabi niya, tiniis niya yun eh. No? Tinuis niya ng may kagalakan yung hostility ng sinners. No? Na tiniis niya yun. Tiniis niya yung sa sarili niya, kung ano yung gusto ng sarili niya. No? Hindi niya, he suffered, no? He suffered in the flesh. Sabihin, he suffered in the flesh. Ibig sabihin na, hindi natin, we don't live for our selfish desires. Sabi nga ganun, diba? Yung sabi nasa natin kanina. Sabi yan, sa verse 3, sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayan, masasamang pita ng laman, paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga pag-iinuman, karimari-marim na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya nilalait nila kayo. Ngunit mananagot sila sa Diyos, nahahatol sa buhay at patay. Ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos, bagamat inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatiliing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. So yung isip daw po natin, napakahalaga po na maging malinaw, yung sound mind. So yung sabihin yung malinaw pong pag-iisip, no, ay yung kaisipan na willing siya na mag-suffer. Ano man yung daanan niya na hardship o suffering, no, we armado tayo ng ganitong kaisipan na we are willing to suffer kung paano nagsuffer ang Panginoon. Amen. So, paano ba maaarmahan? How to be armed? No? Sabi niya, it is not only my duty to suffer, but it is also my office. Amen. So, ulitin ko po. So ito dito yung arm natin, no? Yung armas natin, yung kaisipan natin, na it is not only my duty to suffer, but it is also my office to suffer. It is my business and I embrace it most willingly. So tayo pong mga anak ng Diyos, alam niyo po, kasama po sa business ng Panginoon, yung tayo po ay mag-suffer. No? At like Christ, sabi niya, nag-iwan po ng halimbawa ang Panginoong Yesus, no? Na kung paano ang Panginoon po ay nag-suffer. Sa 1 Peter chapter 2 verse 21 to 23, Christ suffered, leaving us an example. So ito po yung ating na we have, ito yung yung armas natin. We should be armed with this mind, no, with this mindset. Because Christ suffered, leaving us an example, we must be willing to suffer in doing the will of God. No? That it is not only our duty to suffer, but it is our office to suffer. So, office natin yun. Duty natin yun. Amen. So, kapag daw po tayo, ganun ang kaisipan natin, we are ready to face whatever it takes, how hard it may be,
how painful it may be, when we are willing, we have this mind na nasa katulad ng kaisipan ng Panginoon, no? He is willing to die at the cross to fulfill the will of God. Kapag meron tayong ganong kaisipan, na ready na tayo. Amen? Ready tayong mawala ang lahat ng bagay. Paano kaya kung sabihin ng Panginoon, anak, naalala niyo po yung sa Bible, may lumapit kay Jesus na isang young ruler na mayaman. Sabi niya gano'n, ano bang gagawin ko para kumaligtas? Sabi ng Panginoon, ibenta mo ang iyong mga ari-arian. Pamahagi mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. So, nalungkot po yung mayaman kasi napakayaman niya, pinaghirapan na yun. So, hindi niya kayang gawin. So, kung hingin kaya ng Panginoon sa atin, no? Ibenta mo yung ari-arian at sumunod ka sa akin. Are we willing to suffer the loss of the material things that we have, but to gain Christ? Amen. So mga kapatid, no, the best defense is to be offensive, and the best offense is, no, na ready tayo, arm ourselves. May we have this mindset, meron tayong ganitong kaisipan tulad ng Panginoon. It is my office, no, it is my office and my duty to suffer with Christ in doing the will of God. So kapag ready po yung heart natin, ready yung isip natin, panalo na po tayo. Amen. So mga kapatid, people who live by the grace of God, people who live in God's love are tough people. Very strong sila. Amen. Very strong sila kasi hindi na sila pwedeng mamatay. They have eternal life. Having Jesus is having eternal life. Kahit mapatay ang katawan, hindi na sila mamamatay. Kaya hindi sila takot mamatay. Amen. Mawalan man sila ng mga bagay dito sa mundo, hindi sila natatakot mawala. Mawala ang lahat ng bagay sa mundo ito kasi hindi sila taga-mundo. Amen. So mga kapatid, this is very powerful. Sabi niya, arm yourself, no, with this mind that is in Christ, no, na be willing to suffer, no, in doing the will of God. So, ito po yung word ni Lord sa ating mga kapatid, no, upang maingatan po yung ating kaluluwa sa anumang frustrations, no, sa anumang frustrations, disappointments, worries, mga stress, depressions. Mga kapatid, we must be willing. We must have this mind. We must be willing. And do not worry. God is in you and God is for you to always bless you and protect you and give you the victory in Christ. Amen. So, tayo po ay manalangin sa oras po ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Taas po natin ang bawat kapatiran, ang bawat pamilya na mahal sa buhay. At taas din po natin ang mga kapatiran ito, si Yamashita Haruko, Hatekeyama Shigeru, Hatekeyama Takashi, Mark Anton Rigon, Ken Christian Ishikawa. Lord, tinataas po namin ang mga kapatiran namin ito, ang mga humingi ng prayer request na ito, si Yamashita, si Shigeru, si Takashi, si Mark Anton, si Ken, Panginoon. Salamat po aming Ama. Ikaw po ang pinagmula ng kanilang buhay. Ikaw po ang buhay, Panginoon. Ikaw nagtatakda ng buhay. At Lord, isang salita mo lamang, Panginoon,
nangyayari ang mga bagay na imposible. Lord, salamat po, God. Ang mga anak mong ito'y nilalapit namin sa iyo. We declare, Lord, ikaw ang katugunan. You are the answer and the solution. In you, O God, Lord, in you, in your power, Lord, is the answer in the solution of all the needs of these people, O God. Thank you, Lord. We pray, Lord, work in their lives, O God. Makilala ka nila, Panginoon. Magpakilala ka po sa kanila. Maranasan nila, Lord, ang buhay na walang hanggan sa piling mo, Panginoon. Salamat po, Lord. Sino mang may sakit at karamdaman, Panginoong Yesus, nagtitiwala kami ng buong puso, O God, na doon sa krus ng Kalbaryo, Lord, kasama, Lord, ang kagalingan ng aming pisikal na katawan. Kaya sa oras na ito, Lord, sa sino mang may sakit, si Maria Teresa Gatula Ramos, yung kapatid po nila, Sister Ana, Lord, si BJ at mga iba pa, Lord, na may karamdaman sa pisikal. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord, inaangkin namin ang manifestation ng kagalingan, O Lord. Wala kaming pagdududa, Panginoon. Lord, na kalooban mo, Lord, na gumaling ang sinumang may sakit at karamdaman. At sinabi mo, Panginoon, humingi kami, Lord, at ipagkakaloob mo. Lord, hinihingi namin ay kalooban mo ang kagalingan sa pisikal, Panginoon. Kalooban mo ang kagalingan sa sinumang may kabigatan sa kanyang kaluluwa, Panginoon. Ang walang kapayapaan, Lord, pagkalooban mo siya ng kapayapaan. Lord, ang mayroong takot, alisin mong takot sa kanyang puso, sa kanyang isip, Panginoon. Lord, strengthen the inner man, Lord, of your people, O God. Hallelujah, Lord, maranasan ka nila. Marinig nilang tinig mo, Panginoon, Lord. Lord, let your faith be their faith, O God. Na ang pananampalataya mo, Panginoon, ang maging pananampalataya ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, thank you, O God, for your promise that we are more than conquerors through Christ who loves us. Lord, thank you, O God, Lord. Lord, by your power, by your grace, O God, we, your people, O God, Lord, has inherited, Lord. Lord, minana namin dahil kami nasa iyo, Panginoon, Lord. Hallelujah, ang tagumpay, Panginoon, sa anumang dinaraan ng pagsubok, Panginoon, Lord. Lord, ang kapayapaang nagmumula sa iyo, Lord. Hallelujah. Lord, ang tatag ng kalooban, Panginoon, O Lord, ang kagalakan, Panginoon, Lord, ang pananampalatayang nagmumula sa iyo, ang kalakasang nagmumula sa iyo, ay mararanasan ng bawat Panginoon na anak mo na nagtiwala sa iyo, O God, sa oras na ito, aming Ama. Salamat ng marami, aming Ama, Lord, na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip, Panginoon, sa ikabubuti, Lord. Thank you, O God, Lord. Salamat po ng marami, aming Ama, Lord. Hinihingi namin, O God, Lord, ang kalooban mo ng aming buong sambayanan, Panginoon, Lord. Pinangako nyo nga po, aming Ama. Salamat po ng marami. Ikaw po'y kumikilos, Panginoon. Ikaw po'y patuloy na gumagawa, Panginoon, sa kaligtasan ng aming buong pamilya, Panginoon, mahal sa buhay, Panginoon, maging sa bawat trabaho, Lord. Thank you, O God, Lord. Puspusin mo ng presensya mo, Panginoon. Puspusin mo ng kalakasan mo, O God. Puspusin mo ng kaluwalhatian mo, Panginoon, aming Ama, ang bawat kapatiran sa kanilang pagpasok sa trabaho, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin, sa lahat ng kanilang iisipin, Panginoon, in whatever they will do, in whatever they will think, and wherever they will go. Father God, thank you, O God. You are always with them, O God. You will always hold their hands. You will always guide them. You will always
always strengthen them, oh God. You will always inspire them, oh God. You will always give them the strength and the peace that comes from you, oh God. Thank you so much, O Lord. Maging ang bawat pamilya, ang bawat anak ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, thank you, O God. Nilalapit namin sa iyo ang mga bata, Panginoon. Ang bawat pamilya, Panginoon. Ang mga anak ng iyong mga anak, Panginoon. Aming Ama, salamat po, Lord. Hallelujah. Buong sambayan namin, Panginoon, ay kasama, Panginoon, na niligtas mo, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Hallelujah. Ang ilagay mo sa puso ng mga bata, Panginoon, ang iyong nasain. Ilagay mo sa puso, kaibuturan ng puso ng mga bata, Lord. Hallelujah. Na, Lord, isik kanila, Panginoon, na yung desire na nagmumula sa iyo ay maging desire ng mga bata, iingatan mo ang bawat isa, ang bawat anak mo, Panginoon, O God, sa Amazing Grace Mission Church at sa lahat ng mga simbahan sa buong mundo, Panginoon. Iingatan mo, Lord, saan man sila magpunta. You will protect, you will save, you will bless, O God, you will strengthen, O God, your people, O God, Lord, in doing your will, Lord. You will fill them with joy that comes from you, O God. You will fill them, O God, Lord, with the strength, with your strength, O God, with your supernatural strength, with your supernatural inspiration, with your supernatural favors, with your supernatural blessings, O God, Lord. Thank you so much, O God. Hallelujah. Salamat po ng marami, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Patuloy namin binibless ang bansang Japan, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa magandang mga ginagawa mo for the great works and the good works that you are doing in Japan, O God, and also in the Philippines and to all the nations, O God. Thank you, Lord, in your grace, Father God, in your power, in your love, Lord. We commit to you every tribes, every nation, so God, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, that all things are working out together for good. Lord, tinataas din namin sa iyo, we live up to you, Lord. Christians in close countries like China, Lord, North Korea, Lord, Muslim nations, all the Christians in Muslim nations, in communist nations, in close nations, God. Father, thank you, Lord. Continue to strengthen our brothers and sisters, Lord, sa mga communist nations, sa mga Muslim nations, Lord. Empower them, Lord. Guide them, Lord. Lord, continue to do miracles, Lord, upon their lives, supernatural miracles, oh God, Lord. Inspire them always, oh God. Lord, saturate them with your glory, oh God. Fill them, Lord, with the heavenly joy that comes from you, oh God, Lord. Provide all their needs, oh God, in the name of Jesus. Salamat po ng marami, Lord. At tinadalangin namin, Lord, mingi kami ng marami pang mga souls, oh God, Lord. Kami sa Amazing Grace Mission Church, ningi kami, Lord, dalhin mo kami, Lord, sa mga tao, Lord, na hinanda mo ang kanilang mga puso, na Lord, na tinawag mo, Panginoon, pang maging mga anak mo, Lord, dalhin mo sa kanila, Lord. Lord, i-prepare mo sila, Panginoon, Lord. I-connect mo sila, Lord, sa AGMC Church, Panginoon. Mingi kami ng mga souls, Panginoon, Lord. Kalooban mo, Panginoon, na lahat ng tao ay maligtas, Panginoon. Kaya't gamitin mo ang buhay namin. Gamitin mo ang church na AGMC, Panginoon, Lord. Hinihingi namin, Panginoon, sa 4th year anniversary, Lord. Marami ka pang mga souls, Lord, na hindi paligtas, ang maligtas, mga tao na maging mga anak ng Diyos. Filipino, Japanese, Portuguese, Lord, iba't ibang lahi. Dalhin mo, Panginoon, Lord, sa gawain mo, Lord. At Lord, manampalataya sila sa iyo at maligtas, Panginoon. Salamat po ng marami sa tugon sa aming panalangin, Panginoon. Salamat po ng marami, O God, Lord. Thank you so much, O Lord. Salamat sa dakilang mga ginagawa mo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo sa amin.
Salamat sa grace mo na patuloy na binubuhos mo, Panginoon, ng abundantly, extravagantly sa aming mga buhay. Salamat po ng marami, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa ano pa pang mga panalangin na hindi namin nabanggit. Lord, salamat po. Lahat ng panalangin namin ay yes and amen in Christ. Thank you, Holy Spirit, O God. We bless you, Lord, for this wonderful day, O God, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the answered prayers. Thank you, Lord, for your amazing grace. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Salamat po ng marami mga kapatid sa patuloy na pagkibahagi niyo sa pananalangin at patuloy po tayong magalak at umasa na sa mga dakilang mga gawa at gagawin po ng Panginoon. So, have a gracious day. Have a blessed day in Christ. Good morning po. Pastora Mary Jane Gatdula, Amazing Grace Mission Church.